Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel, Mandis Vlog. Ito, talagang mayroon na naman ditong tulunggis, mandarambong, manluloko, talagang malaki ang nakuha nito. Umigit kumulang kung i-estimatein ay 200 milyong piso ang kanya pong nakulimbat. Mga kaibigan, ang tanong, nasaan ang kanyang mga nakulimbat na milyon-milyon na galing po, karamihan po ay OFW. Naku po, ay nagpapagawa po pala ito ng barko. Ibig sabihin, ang pera na nakulimbat, karamihan ay sa mga OFW ay pinagpapagawa ng barko. Mga kaibigan, silipin po natin laman ng video na yan, ang pinapagawa na barko nitong manluloko na ito na si Yixel. Makikita po natin sa video na yan, kaharap ang maraming pera. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan niyo po ako, mga kaibigan. Ito po yung likod ng ating barko. Kinakabit na yung buntot. Pero tara, pasok tayo sa loob. Mga agat yan. Nakatakot. Akit tayo. So gumawa po ko ng tulay para ito kasi lalagyan ko ng mga isda. Saka yung bahay ng gansa. Ito yung mga gansa. Ito na po yung kanyang loob ngayon. So ito rin display yung mga toys. Unti-unti. Kumbaga, medyo mabawasan na kami ng kalat sa Las Piñas kasi nga, dito natin ilalagay yung ibang mga anime. Mga anime. Ito more on anime. Pero hinaluan ko na ibang characters. Yung Super Mario, nilagay ko. Pokemon, anime pa naman si Pokemon. So, kung ano yung mga ilagay dito? Siyempre sila Goku, nandyan yan dito. Sila Goku, sila mga Slam Dunk. Ayan. Medyo konting-konti na lang guys kasi nasa tayo. Nasa finishing na po tayo. Iilawan na lang po yan lahat. Ayun po. Si Brook oh. Laki ni Brook. Ayun gano'n laki si Brook. Kasi iba na sa Las Piñas ng iba. Sila Frankie. Sarabo. Ayun yung design ng barkong-barko na siya. Tara. Okay. Ito po yung ating second floor. Naglagay muna ako ng konti mga life size para pero kami pansusukatan. Ito, hindi pa din siya tapos. Dito, ito yung view. Maganda dito yung view kasi ang ginawa ko po, nangyari, pero kami mga gathering, pag sarado yung museum. Ito para magandang bayan kasi dito makita mo yung waterfalls dyan. Pataas yan, talagang waterfalls talaga siya. Ito yung pwede kang mag-snack-snack dyan. Sana, So, matagal pa rin. Taka tayo sa taas. Konti tiyaga na lang. Ayan. Dito po tayo sa may third floor na, sa roof deck. Kung saan may ginagawa pa rin po hanggang ngayon. Tara. Ito po yung isa pang room. Ang plano ko, puro toys pa rin to kaya office. Pero hindi pa rin siya tapos. Ayan. Saka ko mapakita sa inyo kapag talagang tapos na siya. Ito naman dito. Gagawa tayo tanda dito. Ano ka ba ito? Ayan, dito. Malibela.
Para kita mo yung buong view. Ayun yung view. Yan, no? Hanggang doon yung ano natin, yung lupa natin hanggang doon. So, for the meantime, dyan mo tilalagay yung mga yung parking lot. Pero syempre in the future, dyan pa rin yung mga museum natin. Kasi marami akong toys. So, hindi pa kasya dito sa barko. Dito po sa barko natin, ang kasya pa lang yung mga anime. Wala pa yung mga Star Wars. Wala. Ayun, okay, alright. At talagang ibig sabihin, ang mga kinulikta ng milyones na pera, yung iba, hindi lahat ay pinagpagawa ng barko nitong si Excel. Susumakatuwid, hindi mo barko yan. Excel, barko ng OFW yan. Wala kang karapatan angkinin ang barko na yan dahil ang pinagpagawa mo dayan ay pera ng OFW na iyong kinulimbad. Huwag kayong magalala mga kaibigan, bibigyan ng kauntindihin natin yan. At bago po natin ay pagpatuloy yung barko na yan, usapan na barko, ay dito muna tayo. Counting padaan lang sa hindi pa ho nakakakilala sa pagkatao nitong si Excel at kung bakit nangyayari po ito. Ano nga ba ang punot dulo po nito? Sapagkat first time po natin tinalakay ito. Kaya at padaanan po muna natin ang counting kaalaman tungkol dito sa tinatawag na sindikato kung tawagin Makikita po natin diyan sa screen. Iyan po si Excel at yung kanyang asawa. Aba, ay talagang matindi to. Marami pong milyones na kaharap nila. Diyan po makikita po natin sa larawan. Talagang kung approximately ayon sa ating impormasyon ay nasa 200 milyon ang nakolekta ho nito. At ang majority, karamihan ang kinolektahan nito naging biktima ay ang mga mahal nating bayaning OFW. Talagang matindi, di ba? Tinarget ang OFW. Magaling din ho itong manalita. Doon sa galing po ng kanyang panalita, siya ho ay nakapambiktima ng maraming OFW at iba pa na mag-iimbeso diyan ho sa kanyang tinatawag na ikang pinapalabas niya na legit. Ayak kapukat kalukuhan mo yan, sasabihin mong legit. Isa ka ring manluloko. At dumating nga sa punto na marami nag-invest sa kanya. Subalit, ito na po ang the end niya. Isa pa lang, kalukuhan ang ginagawa niya. Yung mga pera ho, nakaharap niya, diyan ho, ay pera ho ng OFW. Kaya huwag mong angkinin yan, hindi sa iyo ang pera na yan. Magaling dahil ang ginagawa niya hong ilaw dito para makapangakit, doktrina, ay tutubo daw ho ng 5%. Ang pera ay madali pong naakit. Ang marami dahil malaki-laki ho yung tubo ngayon, 5% ho, mga kaibigan, ay palaala po sa mga mahal nating OFW ay maging mapanuri, mapagmatsyag po tayo kung ano nga ba itong pinapasok natin, tinatahak, lalong-lalo na po. Malaking pera ang involved dito na binitawan nyo. Talagang kayo, mga mahal nating OFW, ang 1 milyong piso, alam ko ho, ayan po ay ilang taon ninyong pinag-ipunan. Subalit sa isang iglap ay mawawala lang ho dahil kinuha nitong si Excel na kahit isang maluloko. Na-picture ito unang-una ho diyan sa Rapitol po, mga kaibigan.
At binalikan ko ho at ayon sa aking pagre-research ay nandoon ho lahat ang kumplenan sa programa ni Idol Rapi Tulfo at sila ho ay sinalaysay kung bakit sila naakit. Hindi ko na iisa-isahin. At ang gusto nilang ipunto doon ay sila ho ay nagkakaisa kaya lumapit sila kay Idol Rapi Tulfo ho ay para nang bawiin ang pera na milyones, ang damakmak na milyones ang babawiin nila. At sa punto po ngayon ay tinawagan ng programang Rapi Tulfo itong si Excel. Pinanood ko tinatalakay po natin ito at kabahagi ho ng ating pagtatalakay. Tinawagan ho at nakausap ni Idol Rapi Tulfo itong si Excel at ang sabi ni Idol Rapi Tulfo, nasaan ang pera? Ang sagot ho nitong si Excel, ang sabi niya ay nasa opisina ho. At pagsabi ni Idol Rapi Tulfo, sige, pupunta kami din at kukunin. Sabay baba naman ho ng telepono ni Excel dito po sa programa kay Idol Rapi Tulfo. Ilang araw po ang dumaan, subalit ngayon ho ay ito ho ay nagtatago. Wala namang warrant of arrest, bakit ka magtatago? Ngayon ho siya ay nandyan sa Japan, mga kaibigan. Nagtatago ho kahit hindi naman dadamputin. Nagtatago kahit walang warrant of arrest, mga kaibigan. Madali lang ito di ba? Madali lang kung talagang ibabalik ang pera, kung may pera, mga kaibigan. Sapagkat aminado naman siya na mayroon nga nag-invest, so kailangan ibalik ang pera. Kung yung totoong pera, kung pera na yan ay talagang nandyan pa sa iyo, ibalik mo na ika nga po'y mayroong magandang usapan. Subalit kung hindi ho ito may babalik, ay mayroon ditong ibang usapan, mga kaibigan. Kaunting padaalan po ito. Sapagkat paalala lang po mga mahal nating OFW na nandyan po sa Japan, kahit saan sulok ng mundo ho naroroon, sa pamagitan po ng media platform ay madali ho itong makapag-recruit. Tandaan po natin ang mukha na yan. Yan po ay mag-asawa na ika nga po ay milyon pera ang nakolekta sa mga mahal nating OFW. That's why nandyan po sa programa ni Idol Rapi Tulfo ang mga complainant para bawiin ang milyones nila na kinolekta nitong si Excel. Subalit wala na pong mabawi, mga kaibigan. Abangan po natin kung ano ang kahinat na nito. Hindi lang first time kong mag-topic ng ganito Kay Luis Manzano, naalala ko ay talagang sinubaybayan po natin. But ang problema ho, ang nakakalungkot isipin ay ito pang complainant mismo ay wala pong nangyari. At alam ko ho ay nabsulto dito si Luis Manzano. At pinadaan na lang po natin at mahabang talakay ito. Kung tatalakayin natin, pinadaanan lang po natin. Huwag sana pong mangyaring ganon. Na ika nga po doon sa kaso ni Luis Manzano ay naabsulto siya. Huwag sana po. Dahil dugo at pawis ng mga mahal nating OFW, bago ho magkaroon ng 1 milyon, nandyan po ang homesick, nandyan po ang pawis, nandyan po ang puyat. Lahat ay nandyan ho para lang makaipon, nagtiis sila. Subalit sa isang iglap ay kukunin lang nitong tulunggis na ito ang milyones na pera, mga kaibigan. Nasaan ang pera na iba pa? Katulad nga po ng napansin nyo, nandiyan sa screen ang video ng pinapagawa ng barko nitong si Excel. Dito sa Pilipinas siyang pinapagawa. Akala ko nga ay totoong barko. But tinapos ko ho yung video, ito pala ay isang bahay na style barko lang. Ang ika nga po ay ang hitsura. Malaking gastos ito.
ilang palapag itong barko na ito? Alam ko nasa 4 na palapag ito. Kasama yung rope top. Hindi ho ito pera. Hindi ho ito barko. Baka sabihin mo, Excel, na ito ay pera. Pera mo ang pinagpagawa dito. Makapala mukha mo pag sinabi mo, pera mo yan. Pera ng OFW yan na nakulikta mo, na pinagawa mo diyan sa barko na yan. Tandaan mo, isaksak mo sa kukuti mo. Kilabutan ka naman sa sinasabi mo, na tiyaga-tiyaga ka lang, walang masamang mangarap. Ay, tama yung sinasabi mo. But, ang kasamaan, ang pinangarap mo, ang pinangarap mo ay mambudol ng kapwa. Dahil yan lahat na yan, ay umiikot sa pera na kinulikta mo sa OFW at sa iba pa. Maliwanag yan, hindi mo pag-aari ang barko na yan. At sana ho mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. At tayo ho, hindi naman natin sinisisi ang mga mahal nating OFW. At sana ho ay maging silbing aral natin ho ito. At kung hindi tayo magsusuri ho, walang masama kung magsuri, maging aware po tayo. At huwag tayong po'y tanggap ng tanggap kung malaki mang kapalit niyan. Ay pag ganyan ho, ay sigurado, budol yan. Pag ganyan katulad dito ang ginagawa nitong si Excel. Kita mo, ang pang-akit nila maraming pera na nagpapapicture. Kahit sa mga vlogger ho, na po'y nagpapakita ng pera. Karapatan ho nila yun. Pero sa akin, hindi talagang pangitong tingnan na ikaw ay mag-i-invest sa isang investment na makikita mo lang ay sa social media. Maging selfie pong aral ito, hindi lang po sa mga OFW, sa akin din po at sa lahat mga kaibigan. Okay, alright. Maraming salamat po. Maliwanag po dito, yung barko na yan ay pera ng OFW. Hindi mo pera yan. Excel, wag mong aangkinin yan dahil wala kang karapatan. Maraming salamat po. Abangan po ang part 2 nito. Marami po tayong tatalakayin dito at ito ay una pala natin pagtatalakay, kaya't medyo ay padaan lang ng kaunti. Batang ito ang importante ay nandyan ho sa Japan. Itong si Excel, wag po tayo magpabiktima dito. Baka ang purpose nito diyan sa Japan habang nagtataguho ay makapag-recruit na naman, makapambudol, makapangmulimbat ng milyones na peso. Mga kaibigan, tandaan po natin ang mukha na yan. Hindi po iyan mapagkakatiwalaan mag-asawa niyan na makikita po natin diyan sa video, sa larawan na maraming pera nakaharap. Ulitin ko po, hindi po yan mapagkakatiwalaan mag-asawa na yan. Wag na wag po kayong lalapit diyan kahit lumapit sa inyo. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Diyan po sa comment section ay pwede po kayo magbigay ng public opinion. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Palakpakan.